galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa mesa lang plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Pilipinas, oras natin 16 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang umaga po. O yung mga nakapagbakasyon ng mahaba-habang araw, kumusta na po tayo? Good morning sa lahat po natin mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ngayon po ay Martes tayo ng umaga. Ang bilis naman. Ikapito agad. Ikapito sa buwan ng Abril na po tayo, no? It's April 7, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10 to 11 po tayo ngayong umagang ito ng Happy Tuesday morning. Kaya dyan lang po kayo. Sunod-sunod po tayong magbibigay daan sa ating pong mga public service, mga pagtulong na sinisikap nating matugunan. Pero unang-una muna, ingat po ha. Dahil of course, Happy Easter sa lahat po ng mga mga naggunita or nag-observe po ng Holy Week ng panahon ng Semana Santa. Tayo simbahan lang diba? Pero sabi ko nga, ingat-ingat po dahil umabot na daw po tayo sa danger level ng heat index na 42 degrees Celsius pataas. Sa 3 lugar po sa bansa kahapon po yan ngayon po. Ingat po tayo dahil sabi po ng Pag-asa ang heat index na nasa pagitan po again ng 42 degrees Celsius at 51 degrees Celsius ay nasa danger levels na po na matatawag dahil sa mataas na panganib ng heat cramps at heat exhaustion. Na maaari pong magresulta ng heat stroke. Kaya ingat po dun po sa mga kala nyo medyo bata pa kayo at malakas kayo pagdating sa sa init. Wag po. Kasi doon po sa naitalang heat index ng Pag-asa kahapon, dyan po sa Infanta Quezon, yung pinakamataas na peak index umabot ng 43 degrees Celsius.
Yan yung dalawang lugar na nakapagtala din ng peak heat index, 42 degrees Celsius ang San Jose, Occidental Mindoro, o marami ng dagat dyan. At Dumangas dyan po sa Iloilo. So baka daw makaranas ng danger level heat index yung mga lugar ngayon ding araw. So meron na po yan, 3 sunod na araw na nakapagtala, no? Ang Dumangas ng danger level heat index mula ng maitalang 46 degrees Celsius peak noong pong April 4. Ang taas. O ingat-ingat, lalong-lalo na sa mga lolo't lola. Good morning po, mga nanay, tatay. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Anyway mga kaibigan, actually, maraming salamat kay Sherwin Bata Alfaro kasi in-inform tayo dun sa fake news na ipinakalat kaugnay po nung ating mga serbisyo, no, sa pamagitan po ng Operation Tulong. Pero bago dyan, puntahan na muna natin ang Pag-asa at makibalita tayo sa mga heat index na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Nang sa ganun, kinig po kayo ha, lalo na yung ating mga not getting so young or any younger. Sige po, at syempre yung mga akala nyo ay malalakas kayo sa sa init ng panahon, eto na po, puntahan natin ang DOST Pag-asa. Hingi po tayo ng update sa pamagitan ni Ma'am Grace Castañeda. Ma'am Grace, magandang umaga. Kumusta ang ating damang init ngayong araw na ito sa ating bansa? Magandang umaga din po, Miss May, at sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon nga po, patuloy pa rin yung mainit na at maalinsangan po na panahon na ating mararanasan, lalong-lalo na sa tanghali dito sa Metro Manila, maging sa buong bahagi po ng ating bansa. Dito po sa atin sa Metro Manila, maaari pong mag-range mula 38 to 39 degrees Celsius yung ating heat index or yung damang init. And generally po sa malaking area ng ating bansa ay nasa range ba rin ng extreme caution yung forecasted heat index po natin ngayong araw, while nasa danger level naman po sa ilang area sa may Mimaropa maging sa Western Visayas na maaari pong umabot hanggang 42 degrees Celsius. So generally nga po, patuloy pa rin po itong init na panahon na ating mararanasan, kaya hanggat maaari, limitahan lamang po natin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman po maiiwasan, from time to time magpahinga po tayo or iwasan natin yung continuous na sun exposure. Also, ugulayin dun po natin yung pag-inom ng tubig, and wag po natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. And meron din po tayong possibility ng mga biglaang pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorms sa area ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon po, wala rin tayong monitor na bagyo or LPA na maaaring maka-apekto dito sa ating bansa. Pero Ma'am Grace, sa init ng panahon na nararamdaman na natin, kahit na mayroong mga pag-ulan, ang alinsangan yan pagkatapos, Ma'am Grace. So ingat. Yes po, tama ingat. po. And dito din po sa area ng Luzon, mababa din po yung possibility ng mga pag-ulan ngayon. So generally, mas yung init sa kaalinsangan po ng panahon yung mararanasan po natin talaga. Oo, kung hindi ako nagkakamali, Ma'am Grace, ng mga previous years, tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Doon sa ngayon na nakapagtatala ng matataas na heat index, parang hindi ito yung mga regular, di ba? Na mga lugar kung saan na ngayon ay nakapagtatala ng mataas na heat o danger levels. Tama ba? Kasi madalas yung mga area ng Isabela, Tuguegarao, di po ba? For now po, hindi pa po ganun. Wala pa doon. Nasa danger level yung natatala po natin sa mga areas na yun, dahil din po hindi pa po, or parang medyo papunta pa lang po tayo dun sa mas peak pa po no mararanasan natin yung init ng panahon, and also ridge and ng high pressure area po yung naka-apekto dun po sa mga areas na yan, mostly sa northern Luzon. But generally po, medyo mainit na din po yung panahon na nararanasan po natin. Oo, kasi nagulat ako mayroong, sa bagay, Occidental Mindoro, isa yan, sa talagang nakapagtatala ng mataas na heat index. Pero yung sa may, I think Quezon din nga pala, Anyway, so yung peak hindi pa natin nararamdaman yan, dahil tayo umano pa lang tayo sa tag-init talaga, umaalagwa pa lang tayo sa tag-init. Yes po, by this time po, but mostly within the month of April din po natin mapapansin na mas nagiging mainit po, or nakakatala po tayo ng halos mga danger level po sa iba't iba or sa maraming areas po dito sa ating bansa. Oo, baka meron kayong mensahe dun sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dun sa mga lugar na tatamaan ng matataas or tinatawag natin mga danger levels ng heat index. Ma'am Grace, baka meron kayong mga karagdagang sa kanila, tips o paalala, go ahead po.
Yes po, generally po no, sa buong bahagi naman po na ating bansa, pati dun sa mga areas natin na meron tayong forecasted na heat index na nasa danger level, kahit po yung mga nasa extreme caution pa lang po, is yun nga po, hanggat maaari limitahan lamang natin yung outdoor activities or iwasan po natin yung peak hours po ng mainit na panahon, mostly yung sa tanghali po yan, para maiwasan din po natin yung panganib na maaring idulot nitong init ng panahon sa ating kalusugan. And wag din po nating kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw kapag tayo ay lalabas. Okay, maraming salamat Ma'am Grace. Thank you. Salamat din po, mag-ingat tayong lahat. Okay, ingat din po kayo. Mga kaibigan, Ma'am Grace Castanyada mula po sa DOST Pag-asa. Thank you. So, ingat-ingat po lahat ha. So, dito na tayo. Tag-init na talaga to. Kaya doon sa mga kababayan nating mahilig lumabas tapos ay, naku, ingat po. Walang mga pananggalang. Again mga kaibigan, balikan ko lang po ha yung fake news. Oo, na umarangkada nung Holy Week. So maraming salamat kay Miss Rita Salonga. No, Miss Rita, pinabot kagad natin sa kanya yan para nang sa ganun ay maitama. So doon po, sa mga nanghihingi po ng tulong, sa bagay alam nyo naman po ito no, dito sa DCRH Operation Tulong, yung lalong-lalo na yung mga nakatutok po sa atin, alam nyo naman kung anong tulong ang ating pong sinisikap na matugunan, at yan po ay sa pamamagitan ng ating mga partners and donors. Ano? So pinapayuhan po namin ang publiko no, laban po dun sa mga nanlilinlang, no, mapanlinlang na mga posts na nagsasabing meron pong loan o financial assistance na iniaalok po ang DZRH. Ano po? So nililinaw namin na hindi po nagbibigay ng loan o pautang ang DZRH. Hindi din po ito direktang namimigay ng financial assistance sa pamamagitan po ng mga individual, ano? Text message, chat o kaya po sa mga social media pages. So, anuman po yung mga legitimate na tulong, no? Mga lehitimong tulong na tinatawag mula po sa amin sa DZRH ay isinasagwa po lamang yan sa pamamagitan po ng DZRH Operation Tulong. Tama po yun. Dahil sa pamamagitan po ng ating programa din ito, at of course ang DZRH Operation Tulong mismo, meron din po tayong mga katuwang dyan. Ibig sabihin mga partner, mga sponsor, mga donor, o kaya po naman sa pamamagitan po ng aming mga referral, no, nagre-refer po kami sa mga partner organization at sa iba't ibang concerned government agency. Yan po yung pinanggagalingan ng aming tulong sa inyo, no po. So para po sa tamang information, so lahat po ay ini-encourage namin kayo, no, hinikayat namin kayo, ang ating public, no, ating viewing public and listening public na makinig po sa DZRH. So kinig lang po kayo sa radyo. Again, 666 kHz po tayo, o kaya po manood po kayo sa television sa pamagitan po ng DZRH TV. O kaya po naman bisitahin po ninyo ang ating official website na www.dzrh.com.ph, o kaya po sundan yung ating mga official na social media platforms, no? Ang YouTube, ang DZRH News Television po yan. And then Facebook po at DZRH News at DZRH TV. So yan po yung ating mga legitimate na social media platforms, yan yung mga official. No po? So sa lahat po, please be guided. Yung pong mga humihingi po ng tulong. Kaya medyo marami po yung pumipila sa amin ngayon. So yun po ay sinisikap namin na makatulong sa abot po ng aming makakaya at sa tulong na rin po ng napakarami nating mga donors na rin. Ano? Salamat po. Pero wala po kaming loan, wala kaming financial assistance na inaalok. Ano? Again, wala ka pong kaming pautang, no, lalong na ini-extend kahit kanino pa man. So yung mga lumalapit po sa ating public service center desk, yun po yung sinisikap nating matugunan. Karamihan po doon, mga may sakit nga po. Oo, so fake news po yun, nakikita nyo na yan. Nakalagay talaga DZRH eh. So sa pamamagitan po ng Operation Tulong, ang ating public service arm, no, ng Manila Broadcasting Company, yan po ang nagbibigay ng tulong sa abot ng ating makakaya. Anyway mga kaibigan, standby lang. Meron po tayong pasyente, sikapin nating matulungan. Ano po, meron tayong mamaya mananawagan, mamaya bigyang daan po natin. Standby lang ha, sa ating isang senior citizen mula po sa Sampaloc, Manila. Babalik po tayo, sandali lamang. Oras natin, 30 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga.
DZRH Operation Tulong. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 37 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga at ngayong umagang ito ay meron po tayong sikapin nating matulungan na pasyente again. Ayan, meron tayong PFAF pa rin ba to? Ipiwina, yung pasasalamatan. Again, meron tayong donor po, ang ating regular donor po na si ating pong matutugon sa lalapit ngayong umagang ito. Walang iba kundi ang Supremo Senator Lito Lapid. Ayan, and of course, ang isa pa yung PPAF. Ano nga yung meaning ng PPAF na? Ayan. Yan yung foundation di ba? Ipiwi na. Anyway, so sila po yung tutugon maya-maya dun sa ating pong pasyente. Oo. Ito yung, hindi ko to ma-memorize, ipiwi na. Pampamilyang Paaralan Agrikultura Foundation. Ayan, Incorporated. Yun yung PPAF. Ayan, Pampamilyang Paaralan Agrikultura Foundation. Yun, salamat po mamaya. Sila po yung ating mga regular donor doon po sa ngayon pong araw na ito ay lalapit para po sa kanila pong pangangailangang medical. So, si Nanay Lydia Alhambra Senok, 68 years old po, taga Aranga Street, Sampaloc, Manila, ay lumalapit po sa atin dito sa ating programa and of course sa DZRH Operation Tulong. Si Nanay Lydia po, merong maliit na tindahan na pinagkukunan niya kahit papaano ng pang-araw-araw na pangangailangan at yung kinikita niya dyan sa kanya maliit na tindahan, napupunta doon po sa kanyang mga pangangailangan sa gamot. So meron po siyang mga gamot na kailangang mainom para po sa kanyang sakit. Meron siyang 3 anak at nagtitinda daw ng basahan yung isa, tapos merong mga kakanin, tapos may mga sarili ng pamilya. And then yung kanya pong mister, si tatay, wala pong trabaho. Kaya sobrang hirap po yung nararanasan ni Nanay Lydia pagdating sa pagbili ng kanyang mga kailangang gamot. Kausapin nga natin, nandiyan na ba? Ayan, Nanay Lydia, good morning po, magandang umaga. Morning po. Kumusta ka, Nanay Lydia?
Okay lang po. Kumusta ang paggunita ng Holy Week? Po? Oo, kumusta po ang inyong pahinga sa Holy Week? Ay, mahirap po kasi wala po tayong income kasi bakasyon eh. Kasi wala kang nagtitindak-tindak ka po, ano po, sari-sari store ba ito? Po. Sari-sari store po ba? Yung munti mong tindahan, Nanay Lydia? Opo, yun lang po. Oo. Sari-sari store lang po ang pinagkakakitaan ko eh. Marami rin po ako na ito po negosyo ko. Galing din po sa utang to, 5-6 po. Kasi wala po akong pagkukunan eh. May sakit pa ako. Hulaan Itong ko. mga latest na nagkasakit ako sa baga. Opo. May x-ray po ako ngayon. Papa-x-ray ka. Isang buwan po ako may sakit. Oo, hulaan ko, Nanay Lydia. Yung 5-6 mo, Bombay, no? Ba? Yung 5-6 na utang mo, Bombay, no? Opo, Bombay po. Doon po tayo sumasandal ngayon eh. Oo, pero kumusta? Ako nakakakulog dahil mahina po ang negosyo ngayon. Dahil tumaas po yung gas, hindi na ako nakapagtinda ng dahil magkano na ang super kalan. Mahigit 500 na rin po. Oo nga. Yan ang mga daing ng nanay ngayon, di ba? Yung taas ng bilihin, taas ng gas. Tapos nagkakasakit pa po ako ngayon. May sakit pa po ako. Yan ang medyo lakasan mo ang pangangatawan mo dyan, nanay, para medyo yung sakit tumabi-tabi ng konti. Nanay Lydia, sino pong kapisan ninyo sa bahay? Po? Sino po ang kapisan mo sa bahay? Si Irene Senok po. Hindi, sino-sino po? Mga anak mo, mister mo? Mister ko po, andito po yung mister ko. Kaso matanda na rin po siya, 66 na rin po siya eh. Nanay, makamatanda ka naman. Ikaw, pagagalitan ka ni tatay niyan. Sige ka. Ay, siyempre, may edad na din po tayo. Baka mamaya mamatanda ka niyan. Sige ka. Kaya nga po ako humihingi ng tulong po sa inyo para kahit pa paano po makasamsam naman ako ng konting puhunan dito sa pagninegosyo ko. Ano po ba yung, teka nanay, yung maliit na tindahan mo, sari-sari store yan? Kasi may nabanggit ka dito na may nagtitinda ka na, basahan, tama po ba? Sa'yo din yon? Opo, yung tapos anak yung ko, tinutulungan po ako, nagtitinda lang po siya ng basahan. Tapos yung kakanin, yung mga kakanin. Si anak nyo rin po yun. Yung kakanin, anak nyo rin na nagtitinda. Opo. 3 lang po anak ko. Pareho rin naman po wala. At least nagsisikap po sila maghanap buhay. Yung 3 anak mo, may kanya-kanya na pong pamilya. Opo, 3-4 po ang anak po ninyo. Naku, meron ka na palang 12. 12 na pala yung apo mo, no? Ay, 4 po sa tuhod, 10 po ang apo ko sa 10. Oo nga. Di bali, masaya yan, Nanay Lydia, masaya yan. Alam mo naman, pag ang apo. Lagi sila nandito sa tindahan, lagi pong puno yung tindahan ko kasi lahat sila napupuntahan sa akin. Lalo na nagkasakit ako, binabantayan nila ako. Binabantayan naman. Pero yung tindahan, safe naman. Ay, tindahan na po po. Rin po kadami na nga po. Pero okay lang po kasi dyan po ako kumikita po eh. Magbabayad yung nanay nila. Nanay, sandali. So, ibig sabihin po, yung 3 mong anak na may kanya-kanyang pamilya, kapisan nyo rin po sa bahay o nasa iba silang Hindi, umuupa po sila. Isa lang pong anak ko na kapisan ko. Okay. So, tapos yung isa mong anak, ilan ang apo mo doon? Nakapisan mo? 4 po. Saka yung bunso ko 2. Okay. So yun, kayo yung magkakasama sa bahay. Kaya yung anak ninyo kahit papano nagtitinda ng basahan, pati yung mga kakanin, yung puto-puto. Yung isa nagtitinda ng basahan. Wala rin naman din pong trabaho yung asawa. Tambay din po. Ayun, yung asawa po ang nagpupursige maghanap buhay po. Nagtitinda-tinda kahit papano. Tulong-tulong na lang. At talagang ito'y lahat tayo, dinadanas naman natin talaga yung hirap ngayon ng buhay. Dinadanas po natin ang kahirapan. Sabi nga, di ba, kakatapos lang. Kayo ba'y Katoliko? Katoliko kayo? Di ba? Katoliko po ba kayo? Opo, Katoliko po. Okay, di ba? Sa katatapos lang na
Semana Santa doon sa mga pangaral ng ating ng mga pari, di ba? Ngayon dapat talaga ang pananalig ay dapat malakas, di ba? Dahil sa Diyos lang po ako humingi ng panalangin po. Opo, Buti na lang, laging naka-ano sa akin ng Panginoon Diyos. Oo, dahil tayo naman ay may kanya-kanya naman talaga. Nakasubaybay. Oo, tayo naman ay may kanya-kanya naman talagang bit-bit na krus sa buhay. Ano po? Opo. Oo, so yun. So kaya ikaw, mag-iingat ka kasi ikaw pala'y na pneumonia. Opo, may enlargement din po ako eh. Enlargement enlargement sa heart po. Kala ko enlargement ng bulsa eh. Hindi po, may enlargement po ako sa heart kaya hindi Joke po lang. ako masyadong naglalakad na ano. Oo. May gabay po ako yung anak ko. Oo, lalo na ngayon nanay Lydia, mainit ha. Ingat kayo sa temperatura natin, mainit ang panahon. Oh, yun na nga po eh. Totoo Diba? po yun. Oo. So ngayon po, meron kayong pero okay na, magaling na yung pneumonia mo. Okay na po. Kaya lang meron kang asthma. Ayun na nga po, yung maintenance ko, meron po akong 8 maintenance po sa Na gamot. Wow. Yung 8 gamot na yon sa isang buwan, pag bibili ka, nakukumpleto mo naman po. Eh, hindi naman po kasi kung wala po akong pera. Naku po. Minsan humingi lang po ako Para sa mga kandidato. para saan po ba? Bigay ang kandidato, 10 lang. 10 piraso. Oo, 10 piraso lang, 10 lang po kung magbigay sila. Ay, siyempre, hindi naman tayo laging nangihingi. Nakakahiya rin minsan. Opo. So magkano po pag halimbawa, ano po yun, gamot ninyo para saan? Sa asthma? Maintenance po. Meron sa po asthma. ako sa puso. Meron sa po ako heart. sa high blood. Meron po ako sa cholesterol. Oo. Talagang Diabetes lang po ang wala sa akin po. naku, magpasalamat ka at least wala kang diabetes. Medyo mahirap-hirap Wala yun. po akong diabetes. Pero pataas na po kasi lagi po ako nag-general check-up. Itong taon na to, hindi pa po ako nag-general check-up dahil nga wala pa po akong pera nga hawak. Saan po ba kayo nagpapa-check up kapag ka po kayo saan pong ospital? Ay, kung Kayo saan po ako magpatingin sa doktor? ng doktor, doon po ako nagpapa-check up. Siyempre. Sa bagay, diyan sa inyo sa Maynila, ang dami yung dami yung ospital di ba? Ospital ng Maynila, Santa Ana. Pero hindi po basta-basta po napapasok kayo sa ospital. Bakit? Mahirap po, mahirap. Ala, sabi si Mayor Isko Moreno, di ba? Iyan ang tinututukan niya, yung inyong mga kalusugan, mga Manilenyo eh. So, Sampalok nga po eh. Wala pong doktor eh. Walang doktor? Hospital ng Sampalok eh. Kailan kayo ulit nagpunta sa Sampalok? Sa ospital ng Sampalok? Ay, hindi po ako nagpupunta sa center. Ganon din. Bibigay sa iyo. Sige nga, sabihan ko nga ang inyong napakabait na City Health at Director ng Ospital ng Maynila, si Doktora Grace Padilla. Sabihan ko yung mga pagkukulang na ganyan. Marami Lalong para hospital ng pag halimbawa ikukumpahin po kayo sa Sampalok, ay naku, ituturo kayo kung saan hospital, lalo na yung pag manganganak yung mga nanay. Oo, sabihin natin yan kay Yorme. Sabihin natin para at least alam nila na ito si Nanay Lydia, ito'y nakakita talaga ng serbisyo ninyong kulang. Ay, kulang. Nanay, sandali lang. Ganito. So, madalas pag nagpa-check up ka, tama ba o si Reyes ka napunta? Opo, si Reyes po ako napunta. Kasi ako si Reyes. Schedule din po yun. Isang buwan ka bago ka ma-check up, X-ray ko, nagpa-X-ray po ako. Babasahin po yun. Magpapa-schedule ako, mga ilan linggo pa po. Kumamalasing ka isang buwan pa pag maraming tao. Naku. Tapos yung check-up mo, hindi, nagsabi mo po, nagpa-X-ray ka, may resulta na po kayo? Wala pa? May resulta na po ako, nasa akin po, hawak ko. Ano sabi ng doktor? Di pa nababasa. Okay. So, hindi pa po nababasa. Sige, Nanay. So ngayon ang kailangan mo, dagdag doon sa iyong mga gamot po. Opo. Oo. O Nanay Lydia, lagi ka makikinig sa DCRH Operation Tulong ha. Alam niyo naman. Lagi po kami nakikinig. Yun, alam natin talaga pag nakikinig alam niyo kung ano yung tama na balita. Ayun diba? po. Sige, Nanay Lydia, ganito po. Para po sa mga gamot mo, magkano inaabot ang isang buwan mo pong gamot? Pagbili mo doon sa enlarge. Malaki po, kaya lang hindi ko na po alam kasi gawa nga po na pag may pera ko, wala po akong pambiling gamot.
Hindi ako bibili. Pag may ano ko, Naku, kaya minsan medyo... napapagla ko ang pag-inom ko. Naku, sikapin mo yun, nanay ha. Sikapin mo yun na mainom yung gamot mo kasi yun ang ano, yun ang magliligtas sa iyo sa grabing sakit. Kasi sabi mo nga, at least hindi ka pa diabetic. 'Di ba? Mahirap pag diabetic ka na. Sige nanay, ganito po. Para makabili ka po at makatulong kami yung programa sa pamagitan po nating mga donor kahit papano. No po, ang Supremo, ang Senator Lito Lapid, bigyan ka po ng 2,000 pesos ha? Para pambili mo ng gamot. Ayan, 2,000 pesos mula po kay Supremo and 3,000 pesos mula po sa Pampamilyang Paaralan Agricultural Foundation ng PPAF. Ay, salamat po. Sige, pasalamatan mo yung ating mga mababait na donor. Maraming pong salamat po, Lito Lapid. Maraming pong salamat sa tulong niyo po sa akin. At ang Pampamilyang Paaralan Agricultural Foundation. Paaralan. Oo, Agricultural Foundation. Maraming po salamat. Ayan, so para kahit paano makadagdag dun sa pambili mo ng gamot, Nanay Lydia ha? Opo. At dun sa mga pwede pang tumulong sa'yo, pwede kang manawagan, go ahead. Go ahead, Nanay Lydia. Opo. Ako po. Pwede? Opo. Go ahead, Nay. Go ahead. Ako po humihingi ng tulong para sa aking mga pangangailangan sa gamot at financial. Para po makatulong, para po wala po talaga akong pagkukunan po talaga dahil matanda na po ako may edad na rin po ako. Sige, sa mga pwede pong tumulong kay Nanay Lydia Senok. Yan, pwede kayo magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong. Ayan. Makita po ninyo sa inyong mga television screen, 0956-197-9471. Pakilagay po para po yan kay Nanay Lydia Senok. Ano po? So, sa lahat po ng maaaring tumulong pa, mapagsama-sama natin, malaking kabuwasan po yan dun sa pangangailangan sa gamot ni Nanay Lydia. Salamat po. Nanay Lydia, lagi kang maging masaya at mag-iingat ha. Mag-ingat sa panahon. Okay po? Salamat po. Okay. Thank you po. Wala pong anuman. Yan si Nanay Lydia Alhambra Senok ng Sampaloc, Manila. Maraming salamat again sa ating pong regular donor, Senator Lito Lapid. Thank you so much. At syempre sa Pampamilyang Paaralan Agricultura Foundation. 2,000 so kabuang 5,000 pesos para po kay Nanay Lydia Alhambra Senok. At doon sa mga tutulong pa po sa GCash, marami pong salamat. Pagsamasamahin po natin yan, makatulong tayo sa isang kababayan natin na si Nanay Lydia Senok. Babalik po tayo, oras natin. Meron na lamang tayong 8 minuto at alas 11 na po ng umaga. DZRH Operation Tulong. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, meron na lamang tayong 4 na minuto, alas 11 na ng umaga. Hataw muna tayo sa ating mga balita ngayon pong Tuesday morning. Punta muna tayo sa Campo Crame sa Philippine National Police sapagkat ang PNP-HPG personnel daw po assets na gagamitin sa ASEAN 2026, i-turn over na po yan sa Malacanang. Ang detalye ibabalita sa atin ni RH52 Eniel Parosa. Eniel? May sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng langis, tuloy maging ang deployment ng Highway Patrol Group sa 100 at 75 tauhan ito para sa ASEAN Summit sa Cebu na gaganapin nga sa 9 ng Abril. Ayon si Vice General Romel Batahan, Director ng PNP-HPG, ito-turn over sa Presidential Security Command ng Malacanang mamaya rakpon sa mga personnel at assets na hanay para makagapay seguridad. Kabilang dito ang siyang riders, 38 driver, 24 na crew at 5 convoy officers ng HPG. Sinabi ni Batangan, naturang mga tauhan at mobility assets na dinasmasam dito sa Camp Crame kanina lamang ay hinugot ng HPG mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pero, iginit niya o siya'y tiniyak ni Batangan na hindi mababalang itong security operations ng Highway Patrol dito sa Metro Manila at ilang pampanig at ilang bahagi ng bansa. Pakinggan natin ang HPG Director. Ang Highway Patrol Group ay 1,800 plus personnel. So a portion of this was committed dito sa particular ASEAN na to. So kung makikita nyo rin, we conducted the inspection to ensure not only physically fit yung mga padadala natin, spiritually, kung nakita nyo si Father, binasbasan para mapus din natin yung moral nila. At the same time, yung roadworthiness ng ating mga vehicle at motorcycle. Magtatagal itong deployment ng PNP-HPG sa ASEAN Summit sa Cebu hanggang sa AGIS ng buwan ng Mayo. Ako sa Eniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Eniel. Samantala, punta tayo dun sa kilos protesta po ng mga jeepney driver, ha? Yung mga kabataan na laban po sa mega oil price hikes, lumarga po dyan sa Baclaran. Alamin natin, detalye. Hingi tayo ng update mula kay RH15, Giselle Ricaport. Giselle? Miss May, nagkikilos protesta yung mahigit 10 jeepney driver dito sa Baclaran yan, kasama yung ilang kasapi ng Pasayeños for Justice and Accountability laban sa walang puknat na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sigaw nila alisin yung excise tax at 12% na VAT sa langis, buwagin na yung oil deregulation law at ibigay yung 5,000 ayuda na ipinangako ng pamahalaan. Tanong ni MD Bahoda, President Eduardo Buena, bakit sila pinababayaan ng gobyerno ngayon? Patay na raw yung kanilang kabuhayan at barya na lamang yung inuuwi nila para sa pangailangan ng kanilang mga pamilya. Sabi pa ng opisyal, dahil halos 160 piso na ang kada litro ng diesel, hati na lamang sa krudo yung mga tsoper. Idiniin niya na korupsyon sa gobyerno yung punot dulo ng kanilang paghihirap at ng mga ordinaryong mamamayan. Pakinggan natin. Yung iba hindi na bumabiyahe sapagkat wala na pong natitira sa kanilang
kinikita sa maghapon. Yung pong iba dyan, mga operator na lamang po ang bumabiyahe. Yung iba naman po, kagaya ko po, ako po ay nakikilabasan. Ang usapan namin dito mga kasama ay hati na lang po doon sa natira. Pagka nakapagkarga ng diesel at kung may natira po, yun po na lang ang pinaghahatian namin. Ayun mga kasama, kaya yung iba po, hindi na po sila nakakabiyahe dahil sobrang nga po pagtaas ng diesel. Mga kasama, yun po sinasabi nila fuel subsidy na 5,000. Mayroon na po ba nakatanggap sa inyo? Bakit po ganon? Noong nakarang pa po yan, bago po mga... Dito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, punta tayo sa Malabon. Yung lokal na pamahalaan po inanunsyo yung pagkakaroon po ng murang bigas ng kadiwa ng Pangulo para sa mga, eto po mga PWD, mga senior citizen at yung 4Ps. No, yung mga tumatanggap po sa 4Ps. Alamin natin ang detalye. RH23, Edwin Duque. Kay Edwin. Miss Faye, kasabay nagtaas ang presyo ng bigas sa ilang merkado. Ito'y para sa lahat Miss May, no? Dahil nagkaroon siya ngayon ng Malabon Negros na tangkanikin ang pagbebenta ng murang bigas bukas ng Department of Agriculture dahil lalim pa rin ang kadiwa ng Pangulo. Ay Governor Jenny Sandoval, mayroong murang bigas sa halagang 20 pesos lamang bukas. Ito'y matatagpuan sa ating sa Government Court sa Barangay Petrero, Malabon. Ang programa ng DA ay nakatuon para sa all vulnerable sectors. Kasama na rito mismo yung mga senior citizens, person with a disability of PWD, solo parents at 4Ps beneficiaries. Dahil naman ang programa ito na makatulong sa mga araw-araw na pangailangan ng mga kababayang sa pamagitan pa rin ng abot kaya pagkain. Maasal nga Malabon na Diyos sa DA na magkaroon pa ng ganitong schedule sa iba pang mga barangay tulad ng kadiwa ng Pangulo para mapalapit pa sa ating mga kababayan. Arizona 3, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, Thank you, Kuyang Edwin Duque. Punta naman tayo sa Maynila. Ito, yung mataas na heat index baka daw umabot. Possible umabot sa 43 degrees Celsius. Diyan po sa Maynila. Naku, alamin natin. Babala po yan, ha? Ingat-ingat. RH29, Boy Gonzales sa detalye niyan. Kay Boy G. Ate May, nagbabala ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Department sa inaasang mataas na heat index sa lungsod ngayong Abril 7. Ayon sa forecast, aabot sa 31 hanggang 39 degrees centigrade ang heat index mula alas 6 sa umaga hanggang alas 11 ng umaga. Inaasa namang tataas ito ng 40 hanggang 43 degrees centigrade mula sa tanghali alas 12 hanggang alas 5 na hapon, kung saan posibleng marating ang pinakamataas na antas sa 43 degrees centigrade bandang alas 6 ng hapon na nasa kategoryang extreme caution. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, so magsuot ng preskong damit, iwasan ang matagal na pagkakabilag sa araw at limitahan ang mabigat na aktibidad sa oras ng matinding init upang maiwasan ang heat-related illnesses. Sinikahit din ng mga residente na matili sa loob ng bahay kung hindi kinakailangan ang paglabas at tiyaking maayos ang ventilasyon upang mabawasan ang init sa loob ng tahanan. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kuyang Boy G. Boy Gonzales. Sa pamamagitan po ng balitang yan, pansamantala tayo magpapaalam. Pasalamatan lang natin na ipiwi na yung donor natin sa wheelchair, no? Anonymous na lang daw. Ayan, from San Juan. Dinala yung wheelchair dito kahapon. Thank you so much. Ayan, napakababait po nila. Thank you. Meron tayong isang wheelchair, no, na nadagdag dun sa ating mga ipamamahagi sa ating mga PWD. Ayan, pansamantala po tayo magpapaalam. Thank you so much, Ipiwina, sa pag-alalay sa programa kahapon. And again, happy birthday, happy 50th birthday sa aking sister-in-law, si Almira Feria Binauhan. Happy birthday, sis! Wala na po tayong oras, pansamantala. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Ako naman may binauhan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour.
galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ.